Construction, owned and managed by Kim Bergonio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer. Ito ang patotoo na natulungan ng Pau de Arco Capsule. Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatira dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon nung nag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinry ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule. Kaya mag-Pau de Arco Capsule. Pau de Arco. Katuwang mo sa buhay. No approved therapeutic claims. Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo. Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide. One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Ang gabos ng mga bagay na dadara sa Orola, tamang desisyon sa lambang diskusyon, kay halong duda. Legal sana, legal sana, legal sana ang programang giya sa mga kahapotang kaipuhan nin kasimbagan. Aramon ang mga bagay-bagay sa legal sana. Legal sana, kaiba si Attorney Randy Blanza. Legal sana sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Sa isang kulungan ba? Maray na Aldo po mga tugang. January na and very happy New Year. Yes, today is our first episode for the year 2026. As in, actually, libong na ako kang Aldaw. Saturday ngunyan. Saturday pala ngunyan, kasi garo haluyon so bakasyon, Oo, halawigon. So, nakapanibago man talaga. Although magayunan man, especially sa mga nasa Manila, sa taga-ibang lugar na dakulaw ng sa mga main character. Mga bida-bida na nag-urolian. Na nag-uroli. Lintikan na. ko. Sa inini. Sirloin sa inini na natak na ali. Nasikbong ko. Technical. Thank you, Sir Loins, for the technical assistance. Happy New Year po sa gabos. Sabi ni Del Castillo Dean. Okay. Okay. Iyon na. Sino na de. Nasuklat. Nasuklat man sa nadigde. Pero garo din yan. Iyo, pwede man gayon. Iyo, pwede man. Anyway, nagkaigwala kita technical, yan. Nasuklat su kable. So, anyway po, Happy New Year to everyone. And ano na naman kami, kaming magpartner digdi sa programang Legal Sana. So, for the first episode for this year 2026, ako po si Attorney Randy Blanza. Ako man po si Attorney Joyce Amara Busotros. So, padagos lang po kitang puro perming mag-iribanan. Every Saturday, 11 a.m. to 12 noon, digdi po sa One Radio 91.3 News FM. So, Attorney Joyce, syempre, pasalamatan ta sa mga satuyang mga heads. Yes. So, inot po kay Sir Jing Montealegre, ang satuyang Chief Operation Officer. Thank you din po kay Sir Romy Volante, ang satong General Manager.
the ever so gorgeous Ma'am Rosana Bores, ang satong station manager. And last but definitely not the least, si Sir Loins. Thank you, Sir Loins, for your sa pag full support, for technical support. Iyo ta ining programa sana. Ako nga ko ra mga pindutan digdi. Kaya nga ni nalibong naman nga ni ako. Yan na. So ta ang mas maurag. Iyo. Kumusta Attorney Joyce mo? So celebration kang New Year. Well, kang December 31, tig-allergy ako kaya nagsitirisin ako. Kaya nangiturog ako. Di ako nakapaaga. Nangiturog ako dahil sa sitirisin. Nagbawi naman ako ng January 1. Nagparty kami duman sa Harumi. January 1 ng Kabanggihan. Ako turugon ako. January 1. Actually, pinukaw ako ni Irma. Nagimata ako sa Ribok. Nagimata ako duman sa kariribukan na ito. Grabing yan. Tapos, nag-medianoche kami. Tapos, para makulog talaga sa lawas ko. Nakahabol ka naman sa 12 midnight. Oo, nakahabol naman kita. Pero makulog sa lawas ko. Tapos, pagkaaga nga ni, kinalintura pa ako. Hanggang what time ka matakang 12 midnight? Siguro mga hanggang alas 2, alas 3. Nakaya man pala. Kaya man, pero grabing kinaagaan ko binawi iso katuro. So medyo kaya nakita sinipon tapos kinulugan kipayo minsan. Yes, nauso yung flu eh. Part na siguro yan kang celebration. Yes. Sinabat. Sabi kang mga kagugurang sa mga kagugurang na pagtubod, kung ano dang ginibo mong January 1, yung gigibuhon mo for the next 12 months. Wag naman. Anong may lagnat ka ng January 1. Wag naman. Ako nagparty ako. So matatapos yung taon, mag-party lang ako. So anyway, Attorney Joyce, ang topic tangon yan, it's quite an interesting topic kasi mahiling tabaga 2025 is a very difficult year for us. Yes. Grabing anomalya, grabing mga expose sa gobyerno, grabing kung mga scandals na na-reveal. And ang igwaining mga legal implication. Kaya nagiging relevant ang mga abogado dahil sa mga araw kay ning issue because kanya-kanya kita kanya-kanya kita ki interpretation kang batas. Ika may interpretation ka kibatas, so kalaban mo may interpretation kibatas. So at the end of the day, sisay ang dapat mag-interpret. Kaya nga nyaon dyan ang korte. And the highest of the court is the Supreme Court. So the Supreme Court is the final arbiter. Kung ano ang sinabi kang Supreme Court, iyunaan ang dapat na interpretasyon kang batas which will guide on future cases. Yes. So kaya dapat aramon taman ngunya na taon medyo busy hon ang satong Supreme Court kaka-decide kang mga kaso na nakaabot sa inda kasi ang Supreme Court Attorney Joyce, di ba? Gabos na kaso sa lower court, MTC, inelevate sa RTC, sa Court of Appeals, sa Court of Tax Appeal, or even sa mga administrative agency, gabos yan maabot sa Supreme Court. And it is now the Supreme Court that who will be the final arbiter. Sinda na ang matao final decision. So sa ngunya na 2025 Attorney Joyce, gura anuman kabisi da ang Supreme Court. Okay, ang Korte Suprema nakapagdesisyon ki 3,735 cases na may disposition rate ng 19% kang mga judicial cases but at 27% din para sa mga administrative and bar matters. Mga cases ka mga lawyers. Imagine mo, 19% ang na-dispose ninda. Yes. Ibig sabihin, 81% Daipa. ang daipa. Dakulon pang pending na kaso ang Supreme Court. Yes. Dahil pa dyan kay Puan, dahil pa dyan kasabay, sa mga newly filed. As in, sa mga ipa-file mo nila kaso, kasi sigurado ako, when the national budget for 2026 will be approved, may ma-file naman kan, may ma-question. So, arog kan kadakul ang kaso na tiga-handle kang Supreme Court. And 19% disposition, ang trato kan, kung baga, above normal na yan. Oo. So, mahilig po nindo, dakulaon talaga, dakulo na kaso ang Pilipinas. Kaya saro siguro yan sa, ibig sabihin, dakulo na nag-iriwal sa Pilipinas. Daming conflict. Daming conflict, So, saro-saron tayo so mga notable ruling kang Supreme Court kang 2025, nanganing ini ang mag-guide sa tuya kung if we experience the same situation. Okay. Okay, so,
ang Korte Suprema po, dakol pong mga decided cases na very meaningful this year 2025. Sumapon kita duman sa mga cases involving our fundamental rights, particularly sa right to life, liberty, and security. So sabi daw po digdi, sir, sa petition for issuance of writ of amparo in favor of Henry Vitayo Jr., ini kasing writ of amparo, ano ini, saro ining judicial remedy pag may nawawarang sarong tao. So mga forced disappearance Yes, na forced tigapod. disappearance. Enforced or involuntary disappearance. Sabi daw, pag daida po nakapag-conduct ki maayos na investigation, nababiolate da kaini ang right to life, liberty, and security. So, dapat ang mga investigation din serious, effective, hindi lang formality. Diba? So, Oo. ang mga kaso pong ini, so halimbawa, may nagdyan sarong nindo, police officer, pwede ngayong imbitan si Pedro Yes. na kahurunon mi ngaya sa presinto. Daing warrant of arrest, daing search warrant, daing ano man ang mga kapot. Mm-mm. Arog kaan, may right ka mo para mag-deny, na di ako mag-refuse. Ano? Inimbitaran ka mo without anything nakapot proper authorities. Na inimbitaran ka mo sa opisina sa kung anuman. Pwede ka mong magsayuma. Ngunyan, kung halimbawa pinirit ka mo, may mga instances na natakot nga ka mo kasi pinahilingan ka mo ki badil, nagkigaro threat or intimidation, uminiba ka mo, ang pamilya kaan within a certain number of hours kay puwan makabalik yan. Kung dahil man sa ng investigasyon. Kung halimbawa, daitig release pwede ka mong mag-file ki writ of amparo. Tanganing mapuwersa sa mga authorities na iluwas sa tao, i-produce. Yes. So, during this writ of amparo, order ang mga PNP and lawful authorities na mag-conduct na iga-account ang mga tawong nag-aaragi sa PNP thorough accounting para maaraman kung yaon talaga sa kustodiya ninda. So, iyan po ang kasi may kita, we cannot be deprived of life, liberty, or property. The mere fact na inimbitaran ka, dae ka nakahiro-hiro sa kagustuhan mo, that is deprivation of liberty. Yes. Okay, so sabi kang Supreme Court, kaipuan mag-conduct ki proper and thorough investigation. Otherwise, that is violation of right to life, liberty, and security. Yes. Sabi naman po kang Supreme Court sa kasong Commission on Human Rights versus Office of the Ombudsman, obligasyon da po kang State, Republic of the Philippines, para magtuo po ki malinig, safe, properly equipped na detention facilities for arrested person. Kasi mga PDL natin, may mga rights pa din naman sila. Di ba? Dahil man pwede yan na ibartulina. So, Yes. nakakulong ngaya, daing lamang na ilaw, daing kairiba. May Bawal ang pagkaon. isolation. Oo. May mga yan. Ang kayan, although they are person deprived of liberty, whether the case is still pending, or maski convicted na yan, igwaman girarayan na karapatan. And one of that is the right to life. The right to a meaningful life. Live ba kung ngayon na ang may mga sa mga investigative journalism, sa mga inspection na kinunda kang kang mga iba-ibang organization na find out ninda na may mga kulungan sa Pilipinas na overcrowded. Ang sarong cell, ang sarong apod kan ngunyan apartment Ang sarong apartment kaya, ang capacity lang 10, ang nakalaag 50. So that is inhumane. So ngunyan, ining kasong Commission on Human Rights and Office of the Ombudsman, may saro digdi, so akusado digdi, nag-request kung pwedeng i-transfer siya sa ibang kulungan na hunduman nga sa detention center na ito, dit sa nang nakakulong, pwede man nga gad ako duman. Kasi kung halimbawa digdi ka sa tabako, ang BGMP kan sa tabako man. Pero kung overcrowded na digdi, pwede nga mag-request duman man sa ibang lugar which is kayang i-handle ang capacity. So, iyan po ang sabi kang Supreme Court, may karapatan man giraray ang mga person deprived of liberty. Yes. And para din po mabawas-bawasan ang overcrowding sa mga jail facility,
may inaprubahan din ang Korte Suprema ki guidelines kung saan pag ang PDL ay sentensyado lang ki 3 years or below. So, pwede siyang i-transfer from the overcrowded duman sa less congested facilities. Pag mga 3 years and below pala. Oo. Or even halimbawa convicted pero ang ano niya is qualified to apply for Okay. probation. Yes. Oo. So the probation would also help yes. to decongest the court. Tama. Mm-mm. So pag ang sentensya dahil man naglagpas na 6 years, pwede yan i-undergo sa probation. Yes. Duma naman kita sa mga due process. Magayon ining decision na ini na People versus Enriquez about search warrants. Ang search warrant po saro po ining issue kang sarong huwes kung saan tiga-allow ang mga law enforcers na magduman sa sarong lugar, kuwaon ang sa ibang sarong bagay na aron specified hanapon as in kuwaon. Oo. Pirmini subject sa bar exam. Okay, sabi daw po digde sa People versus Enriquez, ang search warrant po dapat klarado kung saan ma-search, mahanap. Buda, otherwise, magiging invalid siya. Oo. Maski mga typographical error, Yes. digdi, very material. Mm-mm. Kasi may nahandilan ako kay ning sarong kaso. Nasa Laaso pangaran kang street. Halimbawa ngaya, Rizal Street ang nailaag Mabini. Ibang street ito. So you are referring to another place Yes. to search. Halimbawa, ang nasa search warrant, Rizal Street, ang hanapon mo is Mabini, that is an invalid warrant because the search warrant does not specifically pertains to the property na gusto mong laugon. Okay? Or even sa pangaran kang Kagharong, nakalag ngaya Tirso de la Cruz ang nasa search warrant, harong ni Tirso de la Cruz. Ang nakaangyan duman Pedro de la Cruz. Ang magkaibang tao yan, the person, the actual occupant on that place can refuse. Yes. At pag nagpumirit ang law enforcer na maglaog, that is violation of domicile. Yes. That is illegal search. Mm-mm. Kaya pag may nag-abot po sa indong search warrant sa harong nindo, basahon. Oo. May instance pa kayan, ma-search ngaya sa first floor. Ito palang suharong tulong iskalon. Ang nyaon sa search warrant, first floor lang, di ka pwedeng magsakat sa second or third floor. Dapat, pag-apply, kung gusto mong hanapon ito sa law enforcer, pag-apply nila, dapat iniba na sa second and third floor. Yes. Para may authorities nila para sumakat. Otherwise, hanggang lang kita first floor. Nganing di kita ma-filean kay admin and criminal cases for that. Yes. Sabi man po sa Comamo versus People, tig-clarify kang Supreme Court na ang search warrant daan ng mga may igwalang na general statement would still remain as valid. Pero kung ano man ang dain na mention duman na item to be seized, di pwedeng kwaon. Specific pa din sa mga items. Specific, naghanap ka mo kay drugs, pag abot nindo duman, may nahiling ka mo, mga huya na smuggled. Mga smuggled goods. Ang coverage lang kang search warrant is drugs and other paraphernalia hanggang duman lang kita. Kung gustong kumpiskaron itong smuggled, siguro plain view doctrine, that would be an exception. Yes. But then, para pa siguro, dapat isabay na ito sa pag-apply kang search warrant. Yes, ang plain view doctrine, kung coincidentally nahiling niya, immediate to his reach lang, harani sa iya, dahin na nagkakalkal para makuha. Nahiling nga, garong yung mga smuggle ito nata nga mga branded ito, pero dahil man ining negosyo, dahil man na ito, smuggle. Yes. Ito, maganda tong Supreme Court decision, yung People versus Perada, kung saan kinonfirm as in inaffirm ang murder conviction kan tulong police officer para sa paggadan kang 17 anyos sa Sikian de Los Santos during the anti-drug operation sa Caloocan City kan 2017. Inisusaro sa na-highlight during the drug war on drugs campaign ni former President Duterte.
17-year-old Kian De Los Santos na ang sabi kang magurang, nagpaaram lang ini ta may bakalon, actually nag-ano lang yata ini, nagko-computer sa harong, naglos may bakalon, tadtod may putok na kang ano, at tapos nahiling na lang nagadan. Yes. Tapos inakusan ini na nagbebenta ki drugs kang mga pulis kaya nanlaban tapos binadil. So ini ang saro sa parang popular case decided by the Supreme Court this 2025 na sinabi kang Supreme Court they are not acting within the bounds of their duty. Actually off duty ka ini sa mga pulis yata. So kung ba kaya na-convict sinda as for the crime of murder. So killing a minor could not be considered standard in this operation and that performance of duties does not include murder. Yes. So iyan ang kaso ni Kian De La Cruz. Another case, people... De Los Santos pala. Kian De Los Santos. Sa another case po, yung People versus Akdang. Kung saan, inakwit ang sarong akusado sa drug case matapos na masunod kang pulis ang required chain of custody sa pagkumpiskar kang marijuana. Very complicated kayo ng chain of custody. Dakulon po digdi ang na akwit dahil lang day nasusunod ang chain of custody. Tapos, alimbawa nga, sa ano pa lang, kaya siguro parang pagirumdum sa satong mga law enforcer na during the bypass operation or any operation para madakop sa mga drug suspects, mahigpiton po digdi ang guidelines kang sa tuyang batas. So, dapat during the bypass operation, dapat pag mako abaga sa mga item, may mga representatives yan na tigre-require kang batas. Kaya puan yan nga representative kapitan o representative from barangay Sanggunian, media. Sabi nga pati prosecutor, kailangan na din daw maging present. Dapat nga on. Halimbawa nga may mga instances ka yan, si Kap nangangarigos. Yung masunod na sana ako. Pag abot ni Kap, tapos na, nakasilyo na sa mga pwede yan erase na ground for technicalities kasi nasunod strictly sa proseso na tigahagad kang sa tuyang batas para sa mga bypass operations. Tapos pag kilo, pag kang kaipuan to the milligram. Halimbawa, ang nasa report is 0.00516. Pag file, 0.00519. Yes. Iba yan na kaso. That defect is fatal in the prosecution of the case. Yes, pag defect in the information. Defect in the information, ayan, diyan na acquit, nakakakos kang acquittal, not because the accused is innocent, but because the technicalities inintigapod tang procedural due process was not properly given. Okay. Meanwhile, may duwa din daw pong individuals na acquitted matapos daw po arresting officers they need na describe kung anong illegal gambling activity ang ginibo niya. Siyempre dapat specific. Pag makaso ki gambling, sabihin nga kung paturon, kung karakrus, ilaag. Ilaag nga kung tong-its, dapat specific kung anong gambling ang nakumit kang akusado. Because gambling is a general term. So para for the proper prosecution of this gambling cases, the specific gambling activity should be properly named and described. Yes. Sa iba din daw pong drug cases, ni-reiterate kang Korte Suprema sa Aquino versus People na dapat ang prosecutor mag-object na sinda kung mga objections ninda pag ang akusado daw po nag-offer plea of guilty to a lesser crime. Kasi sa drug cases, meron na depende sa weight ng pwede ka mag-plead for a lesser crime para di ka magkulong na halawin. Halimbawa instead of sale of drugs, use or possession na lang. Mas hababa kan ang penalty. Yes. So syempre, ang prosecutor may obligasyon na mag-object.
na mag-object na dahil mangyayari that's not possession but rather it's actually sale. So para ano yun, kay Puan, the objection should be at the proper time. Yes. During the offer. Tama. Oo. Digdi naman po sa XXX versus People. Tig nagtao ang Supreme Court ki guidelines to determine who owns or controls a social media account in criminal case. Very common na kasi ang commission of crimes through online. So mga gumagamit ki mga fake account. So mga dummy account. Yes, you're not safe anymore. Natitrace po yan kung sisi ang kagsadire. Maski ipangaran nindo dyan, Juana de la Cruz or magamit man kamo ki ibang identity. Halimbawa, identity theft. Nagamit ki pangaran kang iba, nagamit ki picture kang iba, tapos nagparapakaraot, ang babasulon, so nasa profile picture niya, while the real person, di nganing pagkaaram. Normalon anangon yan, di syempre, halimbawa, kung ako, tigparabirada ako, madadagit ako duman sa profile owner, when in fact, ibang tao man palan ito. So kadagit ko na nagamit ki ibang account para lang rauton ako the commission of a crime that's already a cyber crime, a cyber libel case. Pero ang babasulon bako siya kundi ibang tao. Natitrace na po 'yan. Yes. Natitrace na po 'yan. May paraan ng satuyang law enforcement agency kung paano maaraman kung sisay ang kagsadir o nagkokontrol kang social media account na 'yan. Di makasiguro. Wag na magtago sa mga dummy accounts. Kung maisog, tunay na pangalan tunay na dapat. pangalan. Sabi naman po sa People versus Malakaman, ang Supreme Court ina-urge ng law enforcement and prosecutor to formally include out-of-court suspect identification procedures in the PNP manual. Yung mga paano mag-identify ng... Kasi very important kasi ang identification of the accused sa sarong criminal case. Minsan kaya, para ma-safe man ang satong PNP, may mga tigapod sila. Bako man yan, suspect, person of interest. Yes. But ang connotation kaya, pag sinabing person of interest, part ka kang investigation. So makahirak man itong person of interest na dapat, tig-imbestigaran ka na dapat mapuuna dyan ang sa imong rights. Right to counsel, right to be heard, sa mga due process mo, kay puan maano. So, ang tigsasabi digdi kang Supreme Court, tig-urge niyan ang enforcement na magkaikuan na lugod ki formal out-of-court suspect identification procedure. Tanganing, maprotektaran man ang karapatan kaining tig-apod na person in interest. Bako pa man nga siya suspect. Yeah, recent issue yung The Missing Bride. Bride. Siya parang na-discriminate yung fiancé na porket natawag siya person of interest, akala siya na may gawa. Saro ng suspect na brand na tutulos sa suspect. Yes. Sabi man kang PNP, bako kang suspect, person in interest. Kaya lang, dahil maiwasan syempre ang perception kang public. Yes. Kaya dapat maprotektaran man ang mga arog kaini. Yes. Ini very recent and very talk about decision. The Balacar Transit Incorporated versus Yanson Jr. Clarify po kan Supreme Court na may procedure po ang court bago ma-declare ang sarong tao bilang fugitive from justice. Ang fugitive yung nagtakas. Nagbilag ka. Araw kaya Roque. And bukod pa dyan, pag na-declare siyang fugitive, barred na siya from asking from any judicial relief. Diba? Halimbawa, paano nagkakaiga ki fugitive? Paano nasasabing fugitive? Siguro in a layman's term, pag ang korte nagpaluwas na ki warrant of arrest sa sarong tao, aramo na na-arreston ka, duminulag ka, fugitive from justice, tuminakas sa hustisya. Yes. And that is exactly the case of Harry Roque. May warrant of arrest na siya and also the congressman. Fugitive from justice. Kaito, nangyari naman ini during the time of Senator Panfilo Lacson, even during dakulo nang nangyari kay ini, nagdulag, habang nakadulag, Continuous ang legal remedy. Nag-file kay mga motion to quash, kung ano-ano. Kang na-dismiss o kaso sa kanagpahiling. So, dahil na priso. Sabi kang korte, garo ngaya dahil na ni pwede ngunyan.
gusto mong maghagad ki legal remedy, magpahiling ka una. Oo. Magpasaklaw ka una sa authority kang court before you can avail the remedy from the court. So, as long as you are declared fugitive from justice, you are barred from seeking judicial relief. Yes. So, kailangan natin i-respect yung rule of law muna Oo. para bigyan din tayo ng chance ng rule of law. Oo. Di ba? Para sabi kang Supreme Court, dinulagan mo kami, natangon yan, maagad ka sa mo kipabor. Bumalik kang una, magpa-under kang una sa mo. Ano? We must exercise first jurisdiction over your person by implementing the warrant. Saka ka maghagad sa muya ki relief. Parang araw kayo nang tigsasabi kang Supreme Court, ha? Ano? Yes. So, in relation naman to our right to freedom of expression, very common din, and nangyari din last year, so congressional inquiry about fake news and mga social media influencers sa kung ano na lang pinapalabas sa internet, na minagkaso sa Supreme Court na punduhon ining congressional inquiry kasi it's a violation of the right to freedom of expression. Tagara nga yan, tigtatakot nindo kaming mga vlogger na dahil na kami pwede magtaram ngayon kang samuyang opinion. Iyan po ang i-clarify ta ano, pag ang opinion na andaing basis, that's not an opinion. Ano, kung sabihin mo na ang earth tulo, opinion ko ngayaan, dahil mo nga masabing tama o sala, ta opinion ko an. Yes. Say mo, bahala ka sa buhay mo, pero you don't have the right na i-propagate yan. Kasi may matubod at matubod sa imo, lalo na kung million ang followers mo. Yes. You are spreading false information. Ano, so iyan ang inano kang Supreme Court digdi, may karapatan ang satuyang kongreso na paarapudan ining mga vlogger. Yes. And that is not violation of freedom of speech. Now, on to the right to suffrage, ang right natin mag-vote. Ang sabi kang Korte Suprema, hindi porket kulang ang budget ng isang kandidato or mababa lang ang vote count niya, pwede na siyang i-disqualify at ma-consider as nuisance candidate. Halimbawa nga last election, nagdalagan ka ngayang congressman. Ang voter nga digdi sa first district aabot ng mga 60,000. Nakakuha kang 60 voters. Sunod na eleksyon, madalagan ka giraray na congressman, then karapatan ang COMELEC na i-disqualified ka as nuisance candidate. Kasi lalo na sa national position na ngayon kakayahan para ngaya mangampanya ngaya sa national level. May social media na tabi ngunyan. Ano na ang abot kaan buong mundo. So, iyan ang iyan ang sabi didi kang Supreme Court na low count ka ito, iyan automatic para i-declare na nuisance candidate ang sarong kandidato sa eleksyon. Yes, siring man po sa kaso ni Matula versus COMELEC. So, petition para ma-declare si Pastor Apollo Kibuloy as nuisance candidate. Sabi kang Korte Suprema, baho daapo porket nakakulong ang sarong kandidato or may pending case, di pa siya pwedeng i-declare as nuisance candidate. Di pa man na decision because we have the presumption of innocence. Maski po ang sarong kandidato nakapreso, pwede yan, igoyan giraray na karapatan magboto, igoyan na karapatan to run for public office, at pag nanggana, may karapatan yan to assume office. Yes. Dakulo na ka na example, na maski nakakulong, pero nagsiserve. Because ang sa indang kaso, nga man giraray sa presumption of innocence. Na hanggat da isinda nako-convict, these person are still presumed innocent until proven guilty. Pag na-guilty, saka lang dyan malaog sa mga disqualifications. Okay? So habang nakakaso, pwede po magkandidato. Yes. And in the event man na na-declare ang sarong kandidato as nuisance candidate after the election, ang mga votes na nakuha ka ito will be considered as stray votes. They makikredit sa kalaban. Wala na, waste na siyang votes. Kasi kahit igwang dakulong kandigding even in the local. Halimbawa, duwang kandidato pagka kagawad. Ang pareho ang apelyido De La Cruz. De La Cruz ngayon
So Sarong de la Cruz na-declared as nuisance candidate. Na-declare siya, nakaprint na kang balot. So during election, may nagboto di De La Cruz 1, may nagboto ki De La Cruz 2. Na-declare na nuisance si De La Cruz 1, kaya ito, ang boto ni De La Cruz 1, mapapaduman ki De La Cruz 2. Ngunyan, day na. So boto ni De La Cruz 1, day na ito bibilangon. Ano? Okay. May nag... Ano? Mapanotaryo na. Okay. Tatod na. Pagkatapos ng programa. Tas, ang ano din po, Supreme Court po, may dinesisyonan din po na pwede mag-hold special election para ma-fill in ang mga bakanting congressional seat maski dahi pong resolution kang kongreso. So, may vacant seats ba tayo ngayon sa Congress? Igwa. Si Congressman Akop. Okay. Pwede mag-held ki election giraray just for si that. Congressman Akop. So, nagadan Oo. pa lang kang December. Okay. Oo. So, hindi pa na 2 years pa eh. We still have more Pwede than yan 2 years. mag-special election. Yes. Iniman na Nea versus Borja, sa mga director kang electric cooperative, pag nagkandidato sinda, dahil sinda automatic resign. Unlike baga, if you are in a government position, government office, pag nag-file ka ki certificate of candidacy, you are ipso facto resigned. You are deemed resigned. Kaya, para pero ang mga electric cooperatives, So, pag nag-file ka ki COC, you can continue your function as director or officer of the electric co-op. Okay. Iniman pong Erice versus Comelec. Sabi po kang Korte Suprema, to-clarify kang Korte Suprema under Comelec Resolution number 11046, ang kandidato pwede lang po ma-disqualified kung may decision na po ang korte na guilty siya for the violation of the election law. So sa case pong ito, nasala daw po sa Comelec kang dineclare na guilty and dinisqualify siya to run as representative of Caloocan na wala pa nga ning desisyon sa korte. Halaton ang desisyon ng korte. Yes. Digdi sa tuyo sa albay, iyan man bagang nangyayari. Halaton mo ng desisyon kang korte bago ipalos na mga disqualify. Tama. And ini naman po, tigahalat ining news kang gabos, ano ba talaga, kailan ba talaga ang next barangay election? Sabi po sa Makalintal versus Senate, uphold po kang Supreme Court ang constitutionality kang RA number 12232 kung sa intig tauan ki 4-year term ang barangay buda SK official. Buda ang election dapo from supposedly for December 2025, minove na po to November 2026. So sa bagong batas, ang sunod pong election November 2. November 2 kaya ang pagkabanggi kay ni Karalagan. Yes. November 2, 2026, as in ang term na po kang barangay official under the new law is 4 years. Re-election is only once. So sarong beses na lang mare-re-elect. Yes. Maximum of 8 years. Iyon na yan ang panibagong batas sa barangay officials. And to-clarify man po kang Supreme Court tigdi sa Makalintal case na ang Kongreso daa po may power para ma-determine ang term buda poon kang Office of the Barangay Officials. Yun daw yung jurisdiction nila. Oo. Uning right to autonomy and self-determination. Maugmahon kayo ng mga barangay. Oo. Kasi sabi sa SC, kang Supreme Court sa Republic versus Association of Barangay Council, ang mga barangay may authority na mag-conduct ki bingo fundraiser without needing permit from any national or local government agency. Pwede magpabingo ang barangay. Pwede magpabingo. Pero, sabi naman po sa Province of Occidental Mindoro versus Agusan Petroleum and Mineral Corporation, so Province of Occidental Mindoro, suminobra man kang binagbawal ninda ang large-scale mining through ordinance. Bawal talaga yan. Yun. Ang selected mining pwede, pero ang total mining ban is only the Congress can do that. Yes. Okay?
So, iniman si Sinag versus Sangguniang Panlalawigan, Batangas. Oh, Batangas. Inano sa Barangay San Rafael, Minerge, duwa ning barangay, pinagsaro. May ano po yan, may karapatan ka ng Sangguniang Panlalawigan. Ano, ang Sangguniang Panlalawigan, may authority na mag-merge, mag-divide kang mga barangay. Okay? Yes. For as long as may mga certain requirements yan na nyaon sa local government code. Oo. Ini naman po, this is a huge win for the people of the Philippines. Iyo po ining Pimentel versus House of Representative, kung saan dinesisyonan kang Korte Suprema unanimously gabos na justices na ibalik sa 60 billion pesos na PhilHealth funds sa transfer sa National Treasury. And permanently pinagbabawal na ang pag-transfer kang natatada pang 29.9 billion fund balance. Sabi da po na ang PhilHealth funds ay pooled social insurance funds and that the improper transfer undermines universal health care and the people's right to health. Ang makamundo kay ne, Ano? dahil pa naibalik. Ay, mahagan mo niyan. Wala pang motion for execution. Dahil pa naibalik. Dahil pa na-execute. Hopefully, maibalik na ni sa PhilHealth. Yes. Tanganing, madurog daglaman na lang benefits. Tama. Na-hospital ako dati, nasa 200,000 subil ko. Ang PhilHealth lang nasa 6,000. Oh my goodness. Kailangan natin ng development Ah. sa healthcare system natin. Anong inclusivity? Subados na transfer sa location sa remote. Oh. Sabi kang Supreme Court, constructive dismissal yan, violation of Magna Carta for women. Yes. Bawal yan. Ano? Bawal. Bados ang empleyado mo, dinistino mo sa harayo, tapos masakat pakibulod or Grabe naman yun. masakay pakibangka para lang makareport sa trabaho niya. Garo mo naman sa na gustong patalsikon. Ano? So, sabi that is constructive dismissal and violation of Magna Carta for women. Yes. Ito naman para sa mga abogada. Sabi ng Supreme Court, ang mga babaeng lawyer o mga abogada, may discretion sila. They can decide kung gusto nila i-declare na married sila or may nindang palitan ng pangaran ninda. So, kung nagpakasal sila after the admission to the bar, pwede niyang i-update, pwedeng dae. So, Halimbawa so, nga, nagi kang yung abogada, single. Oo. Tapos nakaagum ka, gusto mo sa record kang Supreme Court na single sana, dahil problema. Oo. You will continue to use your maiden name. Yes. That is allowed. So, last 2025, mas naging accessible na din ang justice dito sa Philippines because of the ULAS. Actually, dati ko na to ginagawa, wala pang ULAS eh. Ini pong ULAS, saro po ining Unified Legal Aid Service kung saan tigre-require ang gabos na abogado na magtao ki 60 hours na libreng legal aid with services every 3 years. Sabi kang Supreme Court, kamong mga abogado, I order you to volunteer yourself. So, mandated po kami gabos na abogado na magtanggap ki libre na serbisyong legal. Ano? Ako, agibo ko manan ka ito, Attorney Joyce, so IBP Legal Aid. Yes. Aktibo na ako dyan. Puro permi ako dyan may award. Tangti, during the time na nagpupunpumon ng pamansan ako sa practice, na sumanga day man kaya, halimbawa, day na maka-avail sa PAW kasi kalaban na opposing party, kinuana sa serbisyo kang PAW, di dahil man pwede ang PAW na maglaban sindang duwa. Maduman yan sa IBP. Ng IBP, tiya po din kami kaan. Attorney ngaya, may kaso ngayon dyan sa tabako, din yung pambayad na abogado. I-refer ko nga sa mo libre. Ano yung problema? Dahil makita dyan nagsasayuma. Kaya ito, dakulo na ako ka na nakaputan na kaso. Kaya may time man kayo na hectic ang schedule. Kaya lang, nyarao na kamo naman. Meron naman akong mga IBP cases, tatlo, tapos mga other pro bono cases and mga legal aid services pa. Pero ngunyan, sa kang Supreme Court, oy, mag-render ka Hindi na siya gira voluntary. So, sir, hindi mo pwedeng sabihin sa akin na kami naman. Anong kami naman? Kamu pa, iyo. Kamu pa rin. Kayo pa rin. So, kaya, we are open to that.
ang ano din po, naggibo man pong memorandum ang Supreme Court kung sa inigwa na kitang rules on Filipino Sign Language, interpreting in the judiciary. So, may mga sign language specialist na tayo sa courts in case igwa kitang mga clients or mga deaf mute, na mga pula, witnesses mga na deaf ano, mutes para mga- madali ang communications. Kasi sa po, loob ng maski korte. deaf, maski mute, pwede yan maging testigo. Yes. Opo. Provided pwede nindang ano sa korte, ipasabot sa korte kung anong sa indang nahiling. Yes. No? Minsan kasi kailangan pa mag-hire ng lawyer ng interpreter. Pero ngayon, court na mismo. Court na mismo ang nagpo-provide. Yes. Oo. And the hottest Supreme Court decision penned by Justice Leonen kung saan dineklarar na ang constitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, citing the one-year bar rule. Na-violate ta sa one-year Na-violate bar sa 1 rule. year, kaya dapat ma-impeach si Sara. Kasi may violation sa impeachment process. Dahil man tigsabi na daing kasaalan si VP Sara. Ang sinabi lang, sala sa proseso. Yes. So nga na ngayao, kasi igwa kita ka natigapon na fruit of the poisonous tree. Pag pinunan mo kisala, ang masunod kan, sala nagabos. Tama. So kaya dapat ngaya, pag mapun pa sa nakamo, dapat itama na nindong proseso. Magpun ka mo sa February 2026. Yes. So kaya ngayon na February 26, 2026, Abangan. the showdown begins. Yes. Sabi nga ni Justice Leonen, although madaming maiinis sa kanya sa desisyon na yon, pero kailangan pa din sundin yung rule of law. That's the law. Oo. The law may be harsh, but it is the law. Yes, sed lex dure lex. So, maski dakulon dyan na may mga matibay na dakulon na conflicting opinion, what opinion matters is the Supreme Court. Yes. Ano? Duman naman kita sa mga desisyon kang Korte Suprema manugod sa mga accountabilities kan sa tong mga public officers. Sabi po sa heirs of Ligot versus Republic, sabi kang Korte Suprema, pag ang kayamanan kang sarong public officer while he was in office, tapos bako siya proportionate sa lawful income niya, it will be presumed as an ill-gotten wealth and can be confiscated or forfeited in favor of the state. Nagsisildo ka ngayang 80,000 ang bulan. Pero bulan-bulan nagagastos ka ki mga hundreds of thousand kasi sige mong travel pa ibang nasyon. Nakabakal ka ki mansion, nakabakal ka ki mga luxury vehicle dahil ang gusto mo ki payong. Sain kita kan puruton? Sain ka nagkua? Ano? So kung dahil mo yan ma-explain, kung sain mo ang kinua, ang apod kan unexplained wealth. Unexplained wealth or ill-gotten wealth. The presumption is ill-gotten. Kaya, pero pag na-explain mo man, ano pala nga ako, aki pala nga ako ang pinakamayaman, ano ganyan ko lang naaraman. O kaya nga tinao sa kuya, so kaya igo ako, kaya ni arog ka ini. Warang problema yan. Bakong problema maging mayaman. Kung kaya mong explain kung sa inahali ang yaman mo. Ano, ang problema lang, mayamanon ka, makwartahon ka, dakulong kang property, pero dahil mo kayang explain, saan mo kinurua iyan, sa inanhali. Yes, you have to explain. Lalo na kung government, empleyado ka kang gobyerno, mas malala yan. Sabi din po sa Manganip versus Republic, ang freeze order daan nahali sa Court of Appeals for suspected money laundering, bako lang covered so accused, pati yung other related accounts, subject po sa guidelines to protect the account owners. Ako, banker ako, alam ko ini. May tigapod kami kaning DOSRI, Director, Officer, Stockholder, and Related Interest. Ano yun? So, halimbawa ako, officer ako, kang bangko. Gabos na kamag-anak ko, nasa watchlist. Oh, connected talaga. Connected sa kuya, tugang ko, magurang ko, mga pinsan ko, hanggang 4th degree of consanguinity, reported yan sa Central Bank. Ano, officer ako kang sarong ang freeze account, bako lang yan sa nakapangaran, kasi araman kang Anti-Money Laundering Council na ang mga nagigibo kikabuan, dahil man ti pangaran sa pangaran lang ninda. Ti pangaran yan sa kapamilya, sa kapatid, sa kapuso. So kaya tig-trace iyan, may money tracing yan na tigagimo. Ang tigahanap ka iyan is the beneficial ownership.
kisay ba talaga yan? Nakapangaran sa driver pero ang nagagamit kaan so government employee. Iyan ang paborito ko kay itong trabaho sa bangko. Oo. Mag-trace kang mga araw kayo. Kasi nyawan ako sa internal Parang audit. investigation din siya, no? Oo. Iyan kay Oo. itong trabaho ko sa bangko. Internal audit kami. Sabi man po sa Bagbagen versus Perez, tigtaram kang Korte Suprema na ang sweldo da po kang public official, pwede po ining mag-garnish or makolekta kang court para pambayad sa utang kay itong public official. Yes, Oo. even your retirement benefits, pwede yan i-garnish. Yes. I've done that so many times kang nasa bangko pa ako. Oo. Nangongolekta kami, tipa-garnish ko ang mga retirement benefits. Nakukuha mo yan. Kaya, ma-retire naman sa nangay ako. Dit na sa nangay, sabi mo. Sabi mo, kung may bukuha ka. Di ba? Sabi din po kang Korte Suprema, ang trust fund da pong kapot kang government agencies must only be used for that purpose for which the trust was created. Oo, halimbawa kung create yan, education fund, di gamiton sa education. Day gamiton sa pag-distribute kang ayuda. So digdibaga, reiterated funds held, funds meant for construction of municipal building, pinataong ginibong motorcycle loans official. Okay. Oo. So bagong na siya kang Supreme Court. Malversation. Oo. Malversation siya. Digdi kita sa social welfare and peace and order. Yes. Sabi po kang Migrante International versus SSS, mandatory ang SSS coverage po para sa mga OFW workers. Pero na po required ang land-based OFW na magbayad ki contribution bago pa ang overseas employment certificate ay ma-issue. Oo. So basta ang ang SSS may karapatan na mangolekta ki mag-demand ki SSS contribution. Yes. So OFW ta. And for our teachers naman dyan, na mga paradangog, mataas po ang responsibilities natin according to Apolinario versus Heirs of de Los Santos. Kung sabi kang Korte Suprema na ang maestra pwede da pong maging liable for damages kung ang estudyante ninda na under their supervision kinulugan sa sarupang estudyante, tapos ito na bantayan. Dahil siyang ginibo. Dahil kang alimba may nagparasuway na sa sa classroom, may nag-iriwal, may nagkurulugan na. Dahil ka dyan na liability, pero dapat ginibo mo means nga ning papundun sinda or ma-minimize lamang so commotion. Pero kung dahil kang ginibo, binayaan mo, nagrambulan duman, you have the liability for that. Yes. Dapat mag-exercise ka ng due diligence to prevent the incident. Ay, Attorney Joyce, dakol pa ko ta Pero anyway, inabot na kita alas 12 na 11:59. Yes. So kung may bati ka pati. Si Sir Ma'am Perla Bendal, Happy New Year. Happy New Year din po Sir Samuel Anueva Banzuela. Watching din sila from San Antonio, Tabaco City. And good morning, Ma'am Cherry Carborja. Si Reyna naghahapot about sa pinaluwas kang register na enrollment. Mapaluwas pa po. So mga day pa duman, mailuluwas pa. Yes, hintayin lang natin ang notices po. Maruluwas lang po iyan. Happy New Year kami ang Perla Bendal. Inyang sa tuyang avid viewer sa Facebook. So, inabot na naman kita ki oras. So, January 3, sa aga, January 4, January 5, ralauga na naman. Enjoy ta pa. May sarupang natitirang aldaw para sa bakasyon. So, again po, ining programa may padagos na magtataw kita ki additional nakaaraman sa legal. As in, sana po padagos nindong ma-appreciate ang samuya man na little contribution. So, again, this is Attorney Randy Blanza. Ako din po si Attorney Joyce Amara Bosotros. Hanggang sa masunod pong mga edisyon kang Legal Sana. Iba't ang batas natin pantay-pantay, walang